parang sinasabi, lending company yung nirereklamo nyo, hindi dahil sa panggigipit mo, hindi dahil sa insurance. So that means, nag-offer ng insurance po yung lending company. Bakit nyo po hinahabol? Para saan po ba yung perang yun? Para sa mga anak po, dahil sabi ng kapatid ko, pag ako namatay, huwag kayong mag-alala, may maiiwan ako sa inyo, sabi sa mga anak, sa apo. Hanggang ngayon po, wala naman. Naawa na ako sa mga pamangkin ko. Hiningi na namin yung ng insurance kung saan banda. Binigay sa amin, pinunta namin. Ganon din yung sinasabi, inaasikaso. So, simula nang pumunta kayo, siguro mag-iisang taon na halos, no? 11 months ay wala pa rin nabibigay sa inyo. Wala pa ho. Sa dami ng pagkakataon na nag-follow up kayo, marami nang humarap sa inyo. No, po. Pero ni minsan Wala din resolve po. talaga. Wala po. Buti hindi po kayo napapagod mag-follow up o para makuha maski po mga lakalakap, makakawala ng pambasahe, papunta rito sa Maynila. Magandang araw po, Sir Ben. Ako po yung kapatid ni Shirley Arpod na humingi ng tulong sa inyo. Kasi po, ang kapatid ko hindi pa nakukuha yung insurance. Kailangan po ng mga anak niya at sa lapida niya at saka sa babanluksa. Lagi na lang po kami pinangangakuan. Pabalik-balik kami sa opisina nila. Sabi nila, 5 to 7 months lang po until now. 1 taon na po. Hindi po namin nakukuha. Hirap din po kami sa buhay. Yung pong kapatid ko, nag-start po siya maghulog sa Life Insurance Microfinance noong 2022. Namatay po siya noong 23 dahil sa sakit sa heart attack. Hanggang ngayon po, wala kaming hindi naman po kami sinasagot nung tinatawagan namin. Hindi na sila nag-aano sa insurance ng kapatid ko. Ano po ang dapat gawin? Tulungan niyo naman po kami. Ang makukuha po sana ng kapatid ko doon ay 100K. Bakit hanggang ngayon hindi pa nila inaano sa amin? Lagi na lang po sinasabi sa amin na inaayos naman. Naka-process na. Bakit hanggang ngayon po? Wala. Para sa sumbong na to, makakasama natin dito sa studio yung magkapatid na sina Vlady at Rosalinda. Magandang umaga po sa inyo, Sir Vlady at Ma'am Rosalinda. Magandang umaga naman po. Ako nagtataka lang po ako dito sa sumbong ha, kasi parang sinasabi, lending company yung nirereklamo nyo, hindi dahil sa panggigipit mo, hindi dahil sa insurance. So that means, nag-offer ng insurance po yung lending company. So, umutang po yung kapatid nyo dito sa microfinancing na to. Opo. Yung, siguro po may package po yun, may kasamang insurance. Opo. Yung loan na yun. Yung po ba ang sinasabi nyo? Opo. So, kung sakali, kapag namatay yung umutang, may matatanggap. Opo. Okay po. Yun po yung hinahabol nyo, nanay. Opo. Bakit nyo po hinahabol? Para saan po ba yung perang yun? Para sa mga anak po, dahil sabi ng kapatid ko, pag ako namatay, huwag kayong mag-alala, may maiiwan ako sa inyo, sabi sa mga anak, sa apo. Hanggang ngayon po, wala naman. Naawa na ako sa mga pamangkin ko. Kailan nyo po hiningi sa insurance company yung sinasabing insurance? Weekly po, 1 linggo. Kasi pong inasikaso po namin yung mga July na July 2023, tama po ba? Opo, ganyan. Nagbabalik-balik po kami doon sa Rosario, Cavite, sa Light Microfinance. Ganito nga yung sinasabi sa kanila na kailan namin makuha. Maghintay daw kami ng 5 or 7 months, baka makuha na. Ngayon, isa ka, babalik-balik namin, siyempre nakakasawa rin naman. Hiningi na namin yung ng insurance kung saan banda. Binigay sa amin, pinunta namin. Ganon din yung sinasabi, inaasikaso. Inaasikaso naman daw. So, simula nang pumunta kayo, siguro mag-iisang taon na halos, no? 11 months ay wala pa rin nabibigay sa inyo. Wala pa ho. Okay. So, yung gusto niyo lang is maklaim na insurance para at least may pantulong din sa pamilya ninyo. Kung meron po talaga kami maasahan, sana ibigay naman nila. Okay. Dahil wala naman kami, mahirap din po kami. Naawa ako sa mga pamangkin ko at saka sa apo ko. At saka sinuguro ng kapatid mo na kung sakaling mawala siya, may maasahan. May maasahan. Kaso yung maasahan, wala pa rin. Wala. Ano pong rason ni microfinance? Bakit daw po na-delay? Isang taon na, nanay. Oo. Kompleto naman po sa yung kapatid ko. Naibigay nyo na po lahat. Opo. Nag-follow up po kayo. Nangulit talaga kayo. Wala pa rin daw. Wala pa ho. Ayun
Sir Carl, Okay. ang problema natin. Sa dami ng pagkakataon na nag-follow up kayo, marami nang humarap sa inyo. Opo. Pero ni minsan Wala din po. resolve ba talaga? Wala po. Buti hindi po kayo napapagod mag-follow up o para makuha Maski po mga lakal-lakap, makakawalan ng pambasahe papunta rito sa Maynila ginagawa. So siguro on the line na ngayon, sana okay na yung linya, no? Si Jane, Insurance Officer. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jane. Hello po, good morning. Yes, Ma'am Jane, ako po si Carl Tulfo dito sa Ipabitag mo. May mga co-host din ako na si Bitag Kate at Bitag Dean. Ma'am, meron po lumapit sa amin na magkapatid na si Vlady at Rosalinda. Meron po silang reklamo daw na yung kinuha ng insurance ng kanilang kapatid na si Shirley Arpon ay ngayon ay yumao. Gusto sana daw na maklaim yung sinasabing insurance. And then mahigit 11 month na ma'am ay wala pa rin yung sinasabing insurance na kasama dun sa sinasabing package ng inyong financing. Ano magagawa ng inyong tanggapan, ma'am? Opo. Sa ngayon po kasi sir, meron na po kaming agreement, no po. Ito po ay marireleasan within the week. Okay, within the week. Ina-assure po namin ito sa beneficiary kay Sir Vlady and Ma'am Rosalinda na ito po ay marirelease. Yung claim po nila. Sana nga po ma'am, maka-release na po yung ano niyan kasi po, inaasahan po namin talaga yan para sa babanluksan ng Ate Shirley Cuen na namatay, tsaka sa papagawa rin namin ng lapida, at yung iba naman po ibibigay namin po sa anak nila na naghihintay po siya sa apo. Sana nga po, totoo. Sir, in behalf po sa Light, kami po ay humihingi ng pasensya kung medyo natagalan. And ina-assure po namin na ito po ay approved na and marirelease na po ito within the week. Ma'am Jane, tanong ko lang po, you're speaking in behalf of Light. Alam naman po ng mga bosses nyo siguro to, ma'am? Opo, ma'am. Oo, gusto ko lang kasi ma'am na ma-reassure na totoo yung within the week. Kasi 1 year na naghihintay, Ma'am Jane. Tama. Pero yung kagandahan naman na sinabi nila na kami ay bibigyan namin sila ng siguro time na itamang kanilang mali. Kasi iyan ang mismo nang galing sa bunganga nila. Na sinabi nila na within a week matatapos na yung sinasabi at ibibigay na. Okay, so ngayon naman siguro kausapin na muna natin bago balikan yung sinasabing insurance officer. On the line si Attorney Alwin Franz Villaruel, Media Relations Officer ng Insurance Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at mga tagapakinig ng BTAG. Right. Ganito po, sir. According to the insurance code po kasi, meron pong actually 60 days lang po ang binibigay ng insurance code para dito, para mabayaran po yung claim, no? Ayun po. Tapos titignan din po natin kasi ito pong mga entities na ganito, no? Kailangan, usually kasi kapag may mga financing na ganito, we are talking about micro-insurance. Now, when we talk about micro-insurance, ang sinasabi dito, maliit lang po yung premium. In fact, yung premium po nito ay 7.5 ng daily minimum wage ng non-agricultural workers, no, sa Metro Manila. Na ang payout naman ay hindi lalagpas ng 1,000% ng daily minimum wage ng mga nasabing non-agricultural workers sa Metro Manila. So, most likely, ganito yung setup. Si microfinancing, may ka-tie-up siya na micro-insurance. No? So, yun ang setup na most likely nangyari dito sa pagkakataong ito. So, kailangan alamin natin kung ano yung insurance company or yung insurance provider that is giving this micro-insurance claim, no? Okay. Attorney, matanong ko lang din, no? Allowed ba yung mga lending company na mag-partner sa mga ganyang klaseng insurance tapos mag-o-offer ng mga packages or bundles na may kasamang life insurance and then may kasamang pag-loan nila ng certain amount? Pwede ba yun, attorney? I think there are agreements naman between micro-insurance providers and... Okay. So, sir, legal siya. Tama po ba? Okay. Okay naman yan, provided na yung ka-tie up ni microfinancing na provider ng microinsurance
ay licensed by the Insurance Commission. Sige, attorney, I think more or less nakuha na namin yung dapat mga protocols, kung anong dapat gawin ng isang company na naka-tie up sa mga insurances or life insurances like this. So, maraming salamat po ulit, Attorney Alwin, sa inyong statement ngayong araw. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Okay. So, balikan natin si Jane, yung insurance officer. Jane, nandiyan ka na ba? Jane, so yung sinasabi nyo na within the week mabibigay, tama ba? Yes po. May specific Na-assure day po ka ba namin within the sa week mga kung kailan mabibigay? So, ang maximum po is hanggang Friday. Anong assurance ninyo na talagang by Friday siya mabibigay? Kasi syempre, para sa kanila sila ay nangangamba, nag-iisip, kasi madami ng pangako sa kanila noon. As of dun sa pag-uusap din namin dun sa Insurance Commission mismo, is actually dapat ma'am 60 days yung pag-release ng sinasabing insurance. No? Kagaya sa mga taong ganito na ma'am, napaka hirap sa kanila yung ganyang klaseng estilo na hindi sila nabibigyan ng insurance or pera ng claim kung kailan nila kinakailangan. So ma'am, siguro after this sana maging aral ito sa inyo na wag nyo na pong uulitin sa iba nyong kliyente na papaabutin ma'am na mahigit 11 months after nila i-file ang kanilang claim. Okay ma'am, Jane? Sir. Hello sir. Incorrect lang po namin, no? Ang Light Microfinance po ay hindi po siya ang insurance provider. So, meron kaming ka-tie up na insurance provider. Ang pangalan po ng aming ka-tie up is Country Bankers Life Insurance Corporation po. Located po yan dyan sa Ermita, Manila. So, sa part po namin, ang magagawa po namin nga ay tulungan yung mga beneficiaries para po makuha po yung kanilang claim kay Country Bankers. Yun po yung ma'am, I do understand na ka-tie up nyo siya, which is sinabi naman mismo ng representative ng Insurance Commission na meron talagang ka-tie up ang mga loaning company or microfinancing company na mga insurance company. Ang ibig sabihin ko lang ma'am, na sana on the part of the finance company as well, na syempre sisiguraduhin nyo din sa parte ninyo kasi bundle yan kasama din yung pangalan ninyo Yung mahirap kasi ma'am is baka madawit din kayo sa nagiging problema ng mismong insurance provider ninyo. So ma'am, we're not pointing fingers here, but yung sinasabi ko po dito ma'am is dapat sana may address ninyo, masabihan nyo din yung insurance provider para magawan ng paraan kaagad and ma-release within 60 days. Kasi dapat yun yung timeline. Ma'am, maraming mga nangangailangan na tao dito. Parang kagaya sa inyo na nagpapaloan, marami din nangangailangan. Okay, ma'am? Okay, maraming salamat po Ma'am Jane ng Light Microfinance Incorporated. Thank you po. Okay, ma'am, relax lang kayo. Okay, okay na ba sa inyo? Siguraduhin natin, nanay, na by Friday talaga. Okay, hindi natin titigilan tong light hanggat hindi binibigay po sa inyo. Laking pasasalamat ko sa inyo, sir. Wala pa, nanay. Pagka nakuha... Pagka nakuha mo na sa kakara, umiyak at ibuhos na. Okay, nay? Oo, huwag ka na ma-stress, nanay, ha? Linaw, sa dibdib ko yung problema namin. Wala pong anuman, nanay, ha? Nandito po ang hashtag ipabitag mo, si Sir Carl Tulfo, si Sir Ben Tulfo, para po sa mga katulad ninyo. Okay, nanay? Huwag na po kayo ma-stress, nay, ha? Nay, sir, ha? Maraming salamat sa paglapit dito sa bitag at sa pagtiwala. Okay? Sakali po bang hindi mo ito, balik buwan na lang. Yes. Makipag-usap kayo sa amin at gagawa namin ng paraan kung paano namin i-address yung problema. Okay? Okay. Maraming salamat. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, tatak, bitag, tatak, Ben Tulfo. Ito ang hashtag, ipabitag mo. Lubos po kami nagpapasalamat sa laki na naitulong niyo po sa amin. Nakuha na po namin ang pera ng ate ko sa insurance. Kaya po, lubos po kami nagpapasalamat sa buong staff ng Bitag. Kung di po dahil sa inyong tulong, tiyak po, baka po hanggang ngayon, di pa rin po namin nakukuha
ang pera ng ate ko sa insurance. Sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.